Ayoko na done. Balik na ako dito. So, meron tayong square root of 256. So, sa nahihirapan kumuha ng perfect square na ito, guys, pwede mo siya gawing prime factorization. Diba? So, ano magiging sagot nito kapag sinolve natin? So, dapat marunong ka ng divisibility rule or dapat master mo yung mga perfect square. So, kapag hindi kasi, guys, pwede mo siya i-divide by 2. So, pag dinivide natin by 2, ito magiging 1, 4, magiging 2 na lang to, then magiging 8, or 2 times 128 magiging 256. So, kung ito gusto mo pa rin siya gawing prime numbers, ito naman magiging divisible ulit by 2. Ito kasi prime number na. Yung mga 2, 3, 5, 7, 11, so on and so forth. So, magiging 64 na to. So, big sabihin ito hindi pa prime. Pero actually, perfect square na to eh. Kung gusto mo, doon ka na mag-stop sa mga perfect square kung alam mo. Pero pwede na yan, pag tayo mahirapan. So, ito guys, perfect square na. Stop tayo dito. Hindi siya prime ha. So, big sabihin pwede natin i-rewrite yung 256 as square root ng 2 times 2 or 4 na yon times yung 64. So, kasi yung 4 and 64 is perfect square. So, pag nilabas mo siya sa square root, yung 4 magiging 2. While yung 64 magiging 8. So, yung 2 times 8 magiging 16. So, yung 16 times 16, that is 256. Big sabihin. Gets yun. So, kung meron naman tayo number 2, let's say meron tayo square root, tapos square root ng 256. So, para naman siyang PEMDAS, unahin mo yun sa loob, palabas. 'Di ba? So, remember, meron na tayong sagot sa 256, that is 16. So, pwede natin itong sabihin na may square root tayo. Then, yung etong 256 na square root, magiging 16. Then, same process, yung 16 is perfect square. That is 4 times 4. So, yung square root nun is 4. Gets yun. So, pag ganito naman yung given, number 3. Let's say, meron tayong square root ng 4 times yung 9 plus 16. So, kapag ganito naman yung given, same process, PEMDAS pa rin. Gusto mo distribute mo para pahirapan yung sarili mo, pwede naman. Or pwede mo na lang itong gawing square root ng 4 times etong 9 times 6, 9 plus 16 magiging 25. So, actually, itong 4 times 25 para sila perfect square. So, pwede mo na ilabas yung 4. So, yung 4, pag nilabas mo siya, magiging 2. Times yung 25 naman, magiging 5. So, yung 2 times 5, magiging 10. So, ibig sabihin, ito kasi, 4 times 5 is 100. So, square root ng 100 is 10 naman talaga. Gets yun. Next, so, let's say naman, kulisap. Number 4. Square root ng 289 then minus ng square root ng 121. So, kapag ganda naman yung given, guys, yun pa rin gagawin mo. Kung nahihirapan ka sa ganito, ito kasi madali lang tong square root of 121. So, ito guys, ano ba yung 289 square root? So, isa-isay natin. Meron ba yun? Saan pwede ma-divide yung 289? Hirap pa. May perfect square bang 289? Di naman may galing sa perfect square na masyadong mataas eh. Hindi naman mawawala yan. Mababawasan pwede. Pero hindi yan mawawala. Nakatatak na yan sa human nature eh. Nakatato na yan sa atin. Saan nila pala? 'Di ba? Ano ba to? 289. May perfect square ba to? Hindi ko alam. So, kung prime number kasi hindi naman siya madi-divide sa 2, hindi naman siya madi-divide sa 3, hindi naman siya madi-divide sa 4, sa 17 siya. Yun, 17 daw pala. Yan, galing naman. So, meron tayong 17 dito.
Then sa kabila naman, yung 121, that is 11. So magkakaroon ka ng 17 minus 11, that is magiging 6. Yun. So kung kaya ko lang kasi hanggang 256 hanggang 16 lang. Pag 17 times 17 pala, that is 289. It's yun. Next, so meron tayo naman for example number 5. That is square root ng 196. So kapag 196 naman, ganun pa rin. Actually, kaparehas lang siya ng 169 or 96, di ba? 14 yata to. 14 times 14 or 96. Yung 169, that is 13 times 30. Anyways, kung nahihirapan, pwedeng gawin ganito. So yung divisible by to kasi to guys, kasi nagkatapos sa 2. So pag dinivide mo yun, ito magiging 90, 80 pala. Diba 9? Diba 9? 98. Then divide mo ulit by 2. So magiging 40, 49. So perfect square na kasi yung 49. So start na tayo dito. So bali yung square root of 196, pwede siya ma-rewrite as 2 times 2, which is 4. Then yung 49, that is 49. So ngayon, square root ng 4, that is 2. Square root ng 49, that is 7. And yung 2 times 7, that is 40. So pwedeng ganyan. Actually, madali lang kabisaduhin to. Pag 169, that is 13. Then 196 is 14. And number 6, ang hirap. Ito yung given na square root of 1. So basically, 1 yung sagot na ito. Hirap naman. So number 7, square root of 98. So square root of 98 naman, kung hindi siya perfect square, simplify mo lang kahit may radical. Pero try na natin kung perfect square o hindi. So pag nagtatapos sa 4, sa 8, pwede ma-divide by 2. Then pag dinivide natin to by 2, magiging 40, 49. Or 2 times 49, magiging 98. So pwede natin i-rewrite si 98 as 2 times 49. So remember, yung perfect square line pwede mo ilabas, wherein yung 49 sa perfect square, pero yung 2 hindi. So yung 49 magiging 7 yung sa labas, tapos meron pa to sa loob na square root of 2. Kaya siya sinisimplify. Actually madali lang din yan guys. Kung di mo naintindihan, meron tayong bits doon sa kabila. So number 8 tayo. And subscribe na kayo syempre, para may silbi naman yung account nyo. Joke lang. Next tayo. So let's say meron tayong ganito. Square root of 27 over 64. So kapag ganito naman yung given, ganun pa rin yung gagawin mo dyan. Like katulad sa ginawa natin sa exponents na naka-square, yung numerator tsaka denominator. Ito ganun din yung concept. Bali yung numerator gagawin mo siyang 27 square root. Tapos yung denominator, ganun din. So kapag ganyan guys, pwede mo hanapin yung perfect square ng 27, pati yung perfect square ng 64. Actually, yung 27 guys, magiging ano yan 9 times 3, si 27. Then yung 64, that is 8, diba? 8 times 8, kasi perfect square yung 64. So magiging 8 na lang to. Wherein yung numerator natin, pwede natin ilabas yung 9. Kasi perfect square nga siya. So magiging 3 yun pag nilabas. Then yung 3, magiging 3 pa rin siya sa loob ng square root. Then yung over 8. So hindi naman to mas-simplify. Ito na yung magiging sagot natin. So number 9. Saan na? Yun. So let's say meron tayong square root ng 81 over 5. So kapag ganito naman yung given, same process pa rin siya. Gawin mo siyang ganito. So magkakaroon tayo dito ng square root of 81 over square root of 5. So yung 81 natin guys, that is a perfect square, which is 9. While yung square root of 5, still square root of 5. Pero remember guys, pagdating sa ganitong cases, kinukuha natin yung i-rationalize natin yung denominator, or kailangan kasi walang radical sign sa denominator. So yung ginagamit natin dyan is rationalizing. So bali kailangan mo lang naman ito i-multiply sa square root of 5 parehas yung numerator and denominator.
So, basically, magkakaroon ka ng 9 times square root of 5. So, magiging 9 square root of 5 over yung square root of 5 times square root of 5. So, magiging square root of 25 yun. Wherein, alam naman natin yung square root of 5 is 5. So, pwede may ilabas as 9 square root of 5 over 5. So, yung pwede mo lang simplify guys nasa labas. Ito, bawal to. So, big sabihin ito na yung magiging sagot natin. Next, so let's say number 10, meron tayong square root of 800. So, ganun pa rin gagawin pag mag-simplify. Kayo mo siyang ganito, kung trip mo. Or kung mas magaling ka sa mga times, much better. So, meron tayong 800, pwede natin ilagay as 8 times 100. Kasi 8 times 100 is 800. Wherein yung 100 is perfect square. Pero yung 8, pwede natin sabihin na 4 times 2. So, meron ka ng 4, 2, tsaka 100. Perfect square na yung 100 tsaka yung 4, diba? So, pwede natin ito i-rewrite as 4 times 2 times 100. So, dahil alam naman natin yung 4 is a perfect square, magiging 2 yun sa labas. Yung 100, perfect square din, magiging 10. So, times natin yun. Pero yung 2 nasa loob pa rin. So, pag sinimplify natin to, magiging 2 times 100. This will become 200. Ito yung square root of 2 natin sa loob. Ganyan siya ginagawa. So, madali lang ang radicals actually pag mag-simplify. Pero much better marunong ka nun. Anyway, number 11 na tayo. So, let's say we have naman square root of 169 plus square root of 144. So, ito guys, madali lang to kabisaduhin ng mga perfect square. So, yung 169, kakasabi ko lang kanina. Yung square root ng 169 is 13. Gets na natin dapat yun. Then yung 144 naman, that is 12. So magkakaroon tayo ng 13 plus 12. So basically, magiging 25. Next tayo, number 12. Space pa eh. So let's say meron tayong square root ng 8 over 50. So same process pa rin yung gagawin. Ayaw nga, sorry. Ba't naging 100? Thank you sa clarification. Nantok na eh. So 20 lang dapat yung guys. Very good. That's correct. Dami ko nang sinolve eh. Nagrason nila. So that's correct. So meron tayong ganito guys. Na is 8 square root of 8 over 50. So ganun pa rin yung gagawin. So bali, write lang natin to as square root of 8 over square root of 50. Tapusin ko lang tong page, then out na tayo. So remember, ganun pa rin yung gagawin. Yung square root of 8, pwede natin siya i-rewrite as square root of 4 times 2. Then yung 50 naman guys, pwede siyang gawing square root of 25 times 2. So basically, yung 4, pwede natin ilabas as 2, then square root of 2. Over, yung 25, magiging 5 square root of 2. Actually, pwede mo ito ma-divide guys. Kahit ano, basta pareha sila ng radical sa denominator. Pwede mo yan kahit hindi mo na i-rationalize. Basta pareha sila 2, pwede ma-divide. Pero kung gusto mo, i-rationalize mo siya. Pero lalabas pa rin dyan na stupid. Ganito siya ginagawa. Sabi ko pwede i-cancel. Pag kinancel mo, magiging 2/5 na lang yung sagot. Pero kung may process, i-rationalize mo lang siya. So yung denominator, eliminate mo yung square root of 2. So basically, ito magiging 2. Yung square root of 2 times square root of 2, magiging 2 na lang yun. Kasi square root of 4 yun eh. So dinirekta na natin siya as magiging 2. Over, ito rin magiging 5 times, yung square root of 2 times square root of 2, magiging 2 rin. So bali may eliminate lang to kasi nga factor naman. So pag naka-factor na kasi yung number sa numerator denominator, you can cancel that out. So magiging 2 over 5 na lang to. So ganun siya ginagawa. So bali ito lang mali. Kasi nga, okay na yan guys, marami na tayong sinolve. Nagkakamali na ngayon. Nag-short circuit na. So basically ito lang yan. Then, ayan, pwede na yan. Tapos kung ano, may time kayo, edi yung mga pinapopost ko naman to sa kabila. Like, dito, lalagay ko yan dito eh. Yung mga playlist. Nagawa natin ng mga ganito.
Malay mo nandito. Actually, pinapaganda ko ngayon thumbnail niya. Para pag